So, magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga bumubuo ng Sangguniang Barangay Agkano at bumubuo ng Sangguniang Barangay ng Bulacan. So, bali ito po ay dalawang barangay yung ating pong mimitingin for General Assembly para po sa info dissemination ng takbo po ng ating pagsasaka ngayong tag-ulan. So, may bisita po tayo ngayon na taga-agribusiness, si Sir Buddy Gansenya. Ito po sila. Siguro, dahil sa very successful yung pagbubukid natin na tayo ay hindi bumababa sa ani na, kasi pag bumaba ka ng 150 o bumaba ka ng hindi ka nag-200, huwag ka nalang magsaka. Sayang yung panahon. Di kumita po tayo ngayon, ano po, sa pagsaka, ano po. Kahit na hindi tayo nakaprogram, na matagumpay po natin pinatubigan ng lahat dahil sa mga napagawa po natin mga SWIFT, mga Small Water Impounding Project. Alam po ninyo, Sir Buddy, assembly ito pero konti po yung umatin kasi nasa bakbakan na po sa bukid kasi nag-uulan na, namumula po kami. So anyway, ganun pa man, konti man po yung atin, may marites na lang para importante may magsasalin sa mga papag-uusapan po ngayon. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mga ka-agribusiness, pupunta po tayo sa Cordillera from Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Kung sino interested na ma-feature, contact us 0917-827-7770. Dahil sa nagdaang El Nino, nakita nyo nasa po yung ating dam, talagang gusto man po natin pawalan yung tubig, wala naman po tayo pawawalan, talagang nasa talaga. So finally, ako po yung timon sa UPIS. So nag-meeting po yung buong division, buong head office, 6 na division. At saka yung 6 na panguluhan ng IA. Ako yung timon. At ako mismo, number 1 nag-rekomenda, huwag po tayo magpawala ng tubig. At talagang wala nang pawawalan. Kung meron man, imbakin na lang po natin para sa gagamitin po natin sa Tag-Araw. Dahil tayo po ay magsasaka ng 2 beses sa isang Tag-Araw. Ang dayatan po natin ay 2 beses sa isang Tag-Araw. So mag-start po tayo magpawala ng tubig. October. Ani po tayo ng February. Tanim tayo ng March, ani tayo ng June. Pakitandaan po ninyo ha, wala po tayong pawawalang tubig. Hindi kapatak ngayon. Gusto man natin magpawala, wala naman. Wala naman tayong pawawalan. So yun po talaga. So ipunin na lang po natin kasi nandun po yung magandang ani sa panahon po ng Tag-Araw. Umani po ba kayo ng maganda kahit di tayo nakaprogram? Pakitas nga po yung kamay. Umani din po ba tayo ng maganda? Pakisagot nga po ako kung umani tayo ng maganda kasi dinodokumento po ngayon ng agribusiness. Umani kayo ng maganda. So maganda pa rin po yung presyo. Ayan, itaas po yung ating kamay po natin lahat para may dokumento na maganda po yung ating ani. So salamat sa Panginoon Diyos. Kahit hindi tayo nakaprogram, nagawa na patubigan po natin lahat sa pamamagitan ng AWD at sa mga pinagawa po nating SWIFT na dinokumento ni Sir Buddy kanina para lalo pang pagandahin at bigyan ng pondo, lalo na po yung pinakamalaking small water impounding natin sa Toktok, yung reservoir number 1 ng Nagpandayan. Na may 11 hektarya po ang luwang noon. Pag yun ang narihab, lalong maganda po yung mapatakbo ng tubig natin. So, ulitin po natin, ang dam elevation natin napakababa at ang kaya mababago tuloy yung cropping calendar po natin. Wala po tayong pawawalang tubig sa ngayon. Patutunayan po mamaya na ating mahal na manager. Yun na po yung final na pag-uusap po namin. So, yung susunod po nating agenda, ulitin ko, kumari lang po, makagamitan na po natin ng bomba.
para umani po tayo ng September, para tamang-tama nakagayak po tayo sa sakang pangtag-araw nitong this coming October. Ngayon, dadako naman po tayo sa ipinopromote kong programa, yung sa magiging contract. Papasok po tayo sa contract farming. Ito na po yung programa po ng ating Pangulo at ng ating mahal na Administrator Engineer Eddie Guillen. Tayo po ay papasok sa contract farming. Kaya po minamadali po natin ang lahat na kumuha po yung wala pang RSBSA, kumuha na po ng RSBSA doon sa DA. O kaya humingi na po kayo ng tulong sa mga nakakasakop po sa ating mga barangay, yung mga chairman ng agriculture o kaya Apo Kapitan, para maka 100% po tayong member ng RSBSA. Ito po yung requirement. Na halimbawa po, ito po yung mechanics. Pag pumasok na po tayo sa sa contract farming, tayo po ay, ang magiging mechanics po nito, una, yung presyo po ng palay natin, ang presyo po ng palay natin sa sariwa ay 20 pesos po per kilo. Na halimbawa po, ang ikukontrata lang po natin sa ani natin is only 5 tons per hectare. Kung umani man po tayo ng 200, 100 lang po yung kukunin ng NIA. So at the price of 20 pesos per kilo sariwa. Ngayon, ang mangyayari po noon, bibigyan po kayo ng 50,000 cash in advance. Wala pong interest yun. At pag nakaani na po tayo, kukunin na po ng gobyerno ng NIA yung 100. Dadagdagan ulit yung pera mo ng additional 50,000 equivalent to 100K. Kasi nga po, 20 piso sa kada kilo price palay. Yun po sa contract farming po natin. Una, iniisip po siguro ninyo, mababa. Kasi as of now, sa labas po, ang presyo ng palay, price palay is 24.25. So, lugi ta or 23. Pag nagdagsang palay, 23. Sabi na lang po natin sa 23 pag nagdagsang yung palay. So, sa 5 tons, lugi ka ng 15,000. So, papayag po ba kayo doon na pumasok tayo sa contract farming? O, tingnan nyo, walang magtas ng kamay sa inyo kasi malulugi nga kayo ng 15. Ang sabi ko naman po sa inyo, ano bang gusto natin magsaka? Puro pakabig na lang. Ayaw nating tumulong sa gobyerno, libre ka na ng patubig, lahat-lahat. Kasi talagang ganun ang ugali ng Pinoy. Pero ang karagdagan po noon, tingnan mo, malulugi ka ng 15. Sa contract farming, libre ka ng binig, libre ng pataba. Ayaw pa rin po ninyo. Para matulungan din po natin yung pamahalaan natin na lalo na sa yung mga bumibili ng bigas na mga mahal na bigas. Kasi yung sa contract farming, ang magiging presyo po nito pag nagiling is only 29 pesos. Tayo po ngayon ay merong 41,000 hectares all over the country na nakakontract. Pag giniling po ito ni Sir Admin, ito na po yung bebenta sa kadiwa ng 29. Lamang ay 5 kilo. 5 kilo lamang ay yung mabibili sa kadiwa. Natural, konti lang po kasi ito. Ito na lang po yung tulong natin sa pamahalaan na patuloy tayong ginagabayan at tinutulungan. Pero marami pa rin ayaw pumasok kasi malulugi nga. That amount. Pero siguro pag na-approvean po yung RTL, ito yung worry po natin pare-pareho. Pag na-amyendan yung RTL, bibigyan karapatan yung NFA na mag-angkat ng bigas. Natural, baka ito si zero tariff po ito. Tapos yung mga importer natin, bababaan sila ng 5% sa taripa. Ngayon, ang worry ko po nito, ang bigas sa Manila hindi bababa. Pero yung palay nating produkto, natural, parang kung nakikita babagsak yan. Pag umabot kayong ayaw ngayong pumasok sa kontrata, pag naging 15-12, baka papasok na kayo. Paano kung ayaw ko naman tanggapin na kayo? Oh. Noong may pakinabang, puro pakinabang sa inyong gusto. Dahil nakikiusap ako, ayaw ninyo. Ngayon at may pakinabang nasisilip kayo, babalik kayo sa amin.
Tama ba, sir, yun? Pero joke ko lang yun. Ganun talaga ang Pilipino nagninegosyo. Pero bantayan po natin, titinan natin. Pag na-aprobahan na po sa Kongreso at Senado, yung inaamyendang RTL, at bibigyan karapatan po yung NFA mag-angkat ng bigas. Hanggang doon na lang po ako baka tatamaan po tayo. Kasi po as of now, ang presyo po ngayon sa pandaigdigang merkado ng bigas, sa ngayon tingnan po yun sa YouTube, $551 per metriko tinulada. I-times nyo sa 57 pesos. Biyakin mo ngayon sa 1,000 kilo yung amount ng dala na yun. Ang suma total, pumapatak lang siya ng 31 pesos per kilo. Pag ako ang importer, ako ang kartel ng bigas, bibiling ko ba yung produkto ninyo na magsaka dito sa local? Natural, hindi. Kasi gusto nyo mahal, pero mo bibiling ko 25. Samantalang yung nagiling, 31 lang. Bakit ko bibiling sa inyo? Magangkat na lang ako. Yun ang worry po natin. Baka tamaan po yung produkto natin. Maganda po yung layunin ng RTL na i-amenda na bigyan karapatan yung NFA, pero gaano katotoo? Kaya pakiusap natin sa gobyerno, bantayan po nila ito. Tatamaan po tayo magsaka. Pero kaming nasa kontrata, hindi natatamaan. Kayong ayaw, kayong tatamaan. Oh, gusto ba natin sa kontrata, may programa ni Sir Adminedi, yung sa contract farming? At hindi po doon nagtatapos yung sa contract farming. Kung nanood po kayo ng Harvest Festival po natin, hindi po doon nagtatapos. Dahil yung contract farming, tayo na pong bibili, tayo gigiling, bigas na pong bebenta natin. Bahala na po yung ating administrator at ng ating Pangulo na tumulong sa atin. At lahat po ng kita, dito na lang po may iwan, babalik po sa atin yung value chain na napakalaki. Pansinin po ninyo malalaking kartel na bumibili ng produkto natin. Di ba, bibili lang yung palay natin, silang gigiling, silang mga market. Nasaan sila? Mga bilyonaryo. Bakit sila magbilyonaryo? Di dapat tayo na lang. Kasi nga, kaya po di po tayo unlad, yung pag-iisip po natin, sa konting pakinabang doon ka tumitingin, na di mo nakikita ang tinutulungan mo yung pribadong sektor. Di mo nakikita na pag ito'y tinangkilik mo, sarili mo, pinaunlad mo. Yun po ang gusto po natin mangyari. So ulitin po natin tayo po ay papasok sa contract farming pag stable na po yung tubig po natin sa dam. Maaaring mga October baka papasok na po tayo. So gusto po natin yon, pakitas nga po yung kamay. Pag ayaw nyo, pag biglang bagsak yung pala, hindi ko na kayo tatanggapin. Diyan na kayo sa laban. Kaya po inapura po natin yung RSBSA. Matagal na po ako po yung author nito. Ako po yung author nito na lahat ng ayuda, kung maaari paraanin na po sa NIA. Sapagkat sa NIA, ito po yung totoong lista ng magsaka. Hindi pwedeng dayain. Every cropping season, may mga chairman tayo, nag-update. Yung tao nagpapalit, mamatay, binenta, nagpapalit po. Pero yung area hindi po napapalitan, may lot number. Hindi po pwedeng dayain ito. Kasi may kinalaman po ito sa pinawawalan nating tubig sa dam. Pag dinaya mo ito, mag-aaway-aaway po tayo, magtatagaan yung tao. Kaya hindi po pwedeng dayain. So, iunahin po natin yung RSBSA, pilitin po natin maka 95% to 100% tayo para lahat ng mga intervention ng gobyerno ma-avail po natin. Ito po yung number 1 na requirements RSBSA. So, isa pa po yung programa na dati Sikat Saka. Pupunta na po tayo sa Hiraman. Huwag utang, Hiraman. Sino yung membro rito ng Sikat Saka? Yung marami na pala. Yung Sikat Saka dati, tatatlo kami nag-design dyan. Pero ngayon papalitan na po yung pangalan. Agri-Senso na po. Pero lalong gumanda. Na dati 50,000 ang nahiram po natin sa bangko. Ngayon ay 65 na po. 50 sa N-breed, 65 sa hybrid. At saka all products pwede na pong i-apply doon ngayon sa Agri-Senso. Ano po ang requirements nito? Una, mag-apply ka ng visa. Yung Pre-Irrigation Service Act para maburalat yung inyong pagkakautang. Magkakaroon po kayo ng certificate. Pangalawa, membro ka ng RSBSA. At una sa lahat, siguraduhin mo yung ina-apply mong hectareage ng bukid mo
ay nandudong ka sa lipa, sa list of planted area na existing karon. Hindi pwede pong dayain ito. Na kung gaya nung may bayad pa tubig na dati ay nandadaya tayo, ngayon hindi na po pwede mandaya dahil libre naman na po. Nung may bayad pa tubig po kasi, may mga magsaka po tayo, kahit 5 hektarya, gagawin 2 hektarya lang dadaya. Hanggang sa tuloy pinawawalan natin tubig, nagkakaloko-loko. E ngayon na libre na yung tubig, lumalabas na yung tunay na hektare sukat ng mga magsasaka po natin. Yan po ang ugali ng Pilipino. Pag yung may pakinabang, lumuluwang yung bukid. Pag may bayaran, pumapayat yung bukid. Yan po ang ugali ng Pinoy. Pero joke lang po yun, pero totoo pong nangyayari yun. So tapos na po yung training, yung orientation seminar sa ating opisina dito sa Nakatama. Bukas po ay sa Division 6 NIA, meron pong magkakanda po ulit ang land bank ng orientation seminar. Yung gusto pong mag-avail at humiram po ng gagamitin para sa bukid. Bukas po ng umaga, bago daw alas 8, kailangan nandudong kayo sa opisina ng Division 6 NIA. Malapit lang po, lagpas lang po ng tulay sa Gilman. Ako sa Cavite. Sino po yung interesado pang pumasok po sa inyo? Sayang. Sayang po yun. Napakamura po nung interest nun. Pag naka-membro na po kayo doon, under ATM, pag binayaran nyo, pag naka, ano na kayo, i-withdraw sa ATM lang, wini-withdraw yun. And then, pag nakabayad ulit kayo, balik, parang pera na yun, forever na yun. No, yun po yung agri-senso na po yung pangalan ngayon, hindi na po sikat saka. Pero parang siya na rin po yun, sige Kapitan. Nabanggit po ninyo kasama na kasi kasama natin na may age limit yung bagong kapalit. Saka naging agrisenso. May age limit na nakalagay doon na 18 to 65 years old. Eh kung mga 66 ka, hindi ka na pwedeng qualify doon. Ganito po yun, sir. Hindi po sinasabing may age limit. Wala pong age limit yun lamang ay may pagbabago pag 18 to 65 years old. Pag lagpas po ng 65, kailangan may co-maker kayo. Kasi nga may edad na po kayo. If ever na anong mangyari sa inyo. Co-borrower ang tawag nila doon. Oo, may anak naman po kayo. Na co-borrower. Katulad ko, kinausap ko na yung mga anak ko, ayaw naman nila. Ayaw, problema mo sa iyo. Yun ang sarili kong problema. Yun ang sinabi ko kay Sir noon. Ganito po yun, pag hindi wala pong age limit, may age limit lang po sa mga walang co-maker. Pero pag 65, may kailangan may co-borrower ka na. Ganito po yun. Kaya po, pag sa ating opisina naman po ako, yung policy po natin, polisiya po natin sa sarili nating opisina, parang ikaw sir, di ayaw ng anak mo. Tatayong kita pero may kondisyon. Pag di ka nagbayad, may pirmahan po tayo doon, meron po tayo sa management takeover. Kaya maganda nga po yung patakaran po natin dyan. Di ba, pinipirma po natin sa management takeover. Pag hindi ka nakabayad, tuluyang kukunin lahat yung bukid mo ng ating opisina, ng ating Irrigators Association. Sa amin naman po, gumawa po tayo ng sarili nating polisiya. Kung ang inutang mo sa halimbawa ay 1 hektarya o kaya 2 hektarya, babayaran ko na po yung utang mo. Bukirin mo yung kalahati at yung kalahati bubukirin po ng opisina. Di lalo maganda. Ulitin po natin ha. Sa opisina po, malayang makakuha ng co-borrower. Pero lamang, strictly implementa po natin yung polisiya na may management takeover. Pero hindi naman po lahat kukunin. Pero sa pinirmahan nyo, base sa kasunduan ng land bank, pag hindi po kayo nakabayad, bubukirin po ng opisina yung ng organ ng Nakatama Irrigators Association yung inyong bukid. Pero yung ginawa ko ng polisiya ron, pag ang utang nyo ay 2 hektarya, babayaran ko po yung inutang nyo sa land bank, kunin nyo 1 hektarya, bukirin mo. Yung 1 hektarya kukunin po ng opisina para hindi lubusang mawala. Hindi po maganda yun. Pero kaya po yung bayaran yun. Magbawas lang po kayo ng bisyo. Sir Dante, natanong ko kasi kay Yes, sir. Ang pupili lang co-borrower mo yung member of the family. Sabi mo nang pwedeng kukuha borrower doon sa... Pwede po yata gagawa lang kayo ng kasunduan tapos naka-under oath sa abogado.
O, ulitin po natin ha. Sa lahat po ng may sobrang 65 years old, ang co-borrower ninyo yung mga anak ninyo. Pero pag ayaw ng mga anak ninyo, ibig sabihin, may pera na kayo. Ba't kasi utang pa kayo? Gaya mo, sir. Yung bahay mo, ilang palapag. Uutang ka pa ba? Saan mo dadalhin yun? Meron ka ba? Baka may jowa ka naman dyan. Pag sir, umutang ako, sa isang banda, makakatulong din ako doon sa opisina eh. Sa samahan eh. Sa Bilang bagay, isang sa membro ng katubigan. Oo, sir. Pag ayaw na ng anak mo, sir, yun. Hindi ko po pwedeng umaasa ka lang doon sa Mga anak. hanggat kaya mo pa, gawin mo naman. Sabi mo lang yun, sir. Baka may jowa kang iba niyan. Yung bahay mo lang, malulula ka, ilang milyon yung bahay mo. Oh. Oh, 20 milyon, tapos uutang ka sa bangko. Gagaya ka sa aming mahirap, sir. Huwag na. Sir, marami sir ganyan na ano. Na. Yung pulisya sa sarili ko. Sa bagay, alam po ninyo kasi mga ugaling, alam nyo, Sir Buddy, itong karap po ninyo mga ugaling Ilocano, hanggat sa kayang magkot-kot sa bukid, ayaw iyasa sa mga anak. Kasi mga anak niya, puro mga engineer, mga nurse. Tinayo, ayaw pa rin, yung bahay niya, 20 million, ayaw pa rin, uutang pa rin. Ano ba yan? So, ganun po yung polisiya po natin. Sayang po yung binubukas ko po sa inyo. Pera po nating lahat yun. Gagaya nung nakakarang pag-meeting yung land bank sa CO. Dahil nasa NCI po ako. Sabi ko, pag magsasakang utang sa land bank, parang mahirap tayo mangutang. Pero nung pumasok si Prosi, tapos lalo na ito, pumasok na naman si BBM. So napakaganda. Ang sabi ng ating Pangulo, bago siya po bababa, kung mari walang maiiwan, aangat ang lahat. At kino-question ko palagi yan noon. Yung land bank na yan. Ang land bank po, ang pera niyan, trilyon. Ayaw nilang pawalan sa ating mga magsaka. Hindi naman nila Pera natin, bakit ayaw niyong pawalan? binibira Ako sila noon. May meeting kami sa Camilot noon. Totoo naman. Sino nakakautang dyan? Yung mga malalaking tao, mga oligarko. Kasi sila yung may pang-collateral. Pero pag ikaw magsaka, rot-rot yung damit mo, ala na, hindi ka paniniwalaan. Ugali pa naman ng Pilipino kahit mayaman. Parang si Sir, nakachinelas. Pero milyonaryo, uutang pa. Ano ba yan? Yan ang ugali ng ugali ng Pilipinong Ilocano. Sige, sir. At ito pa po lang, kaya meron po akong hindi pa kami, may tinatap pa kami ni Admin Eddie na kaya kino-connect po namin yung contract farming doon sa Pag-asa at saka sa PCIC. Bakit? Halimbawa, dumiklara yung Pag-asa. O sige, magandang ani ngayon. Sabi niya, La Nina. Tapos biglang naging yung patay yung mga bukirin natin. Kasalanan ng Pag-asa. Natural, nandoon naman yung PCIC, babayaran tayo. Pero meron po akong krusada na pag ang nasa contract farming tayo, pero hindi pa approved to, pero pinipilit ko po to. Pag ang ani po natin ay 50 kabans lang per hectare, na di meron na tayong utang sa contract farming na 50,000. Kung maaari po, pag 50 kabans lang po ang ani natin per hectare, wala na po tayong babayaran, bahala yung PCIC na magbayad. Pag-aralan po ninyo, sa 50 kabans, pag ibinenta mo 50,000, bayaran mo yung utang nating 50,000 sa contract farming, meron pa po bang natira? Wala na. Wala ka rin papagiling. Baka maghanap yung asawa mo ng ibang sasaingin. Iiwanan kayo. Pipili. Pero joke ko lang yun. Pero maraming instances na nangyayari yun. Makikisakay sa maliit na truck. May iwanan ka na, sir. na pag Ginutom yung asawa natin. Ganon ang uso ngayon. Pero joke ko lang, pero totoo yun. Pero at tabayaran po natin at pipilitin po namin ng ating mahal na administrator na i-connect sa PCIC na pag ang ani lang po natin ay 50, wala na po tayong babayaran. Bahala na magbayad yung PCIC sa utang natin. Tinayo, sa simpleng mga magsasaka, plain housewife po yung asawa nyo, ang bukid mo kahit 2 hektarya pa. Pag di nyo dagdagan ng konting sipag at sariling sikap sa likod ng bakuran, hindi po tayo lang. Hindi mo kaya mapag-aral yung anak mo sa mahal na mga bilihin ngayon, pati matrikula. Yun po ang totoo. Hindi gaya no, libre yung high school,
maraming libre noon. Pero ngayon, mga bata ngayon kung minsan ayaw mag-aaral sa public school, gusto sa mga private na mga mamahalin. So yan po ngayon ang mga mentalidad po ng mga bata ngayon. Ito pa po hindi ko mo nandun kayo sa contract farming, may utang kayo, hindi na pwedeng umutang sa bangko. Wala pong kinalaman doon. Utang tayo sa bangko, utang tayo sa contract farming. Utang ng utang, basta marunong ka magbayad, huwag lang kayong balasubas. Alam po ninyo sa buong kasaysayan ng sikat saka sa buong bansa, tanging ang opisina lang po ng nakatama na walang utang ni Kusing buong bansa. Tingnan nyo, ang parting Visayas Mindanao, hindi po nagsibayad. Kaya sinasabi ko, tatlo lang kami nag-design dyan, kay Sec Prosinon sa kasi kay Dante de Lima. May istorya po bakit ganyan po, pero medyo maganda yung story nun. Kaya namamang yung ating Secretary Prosinon. So, hanggang doon lang po at baka may gusto po kayong itanong. At saka isa pa po pala, umaani po tayo ng 150 to 200 plus. Ano po? Magkanong presyo ng isang kabang ngayong palay? Pag nagbenta po kayo, 113. So dati po ang binabayaran natin, at hindi rin naman naniningil yung ating opisina, 100 per crop dun sa annual due. So equivalent to 200 sa isang taon. Ngayon, and every assembly, pina-aprobahan po namin. Ito na siguro yung huling mag-aproba. Yung pong annual due, hinihingi po namin sa inyo na pwedeng gawin po natin 200 per crop. Kita nyo titingnan nyo umani kayo ng 200, tulyapis lang sa sulok ng pilapil mo. 1,300 isang kaban. Nahihirapan ka ba sa 200? Ang patubig po ay libre, pero yung mga naglilinis ng kanal hindi po libre. Nakikinabang po tayong lahat. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Kaya po ba? Itaas. Pakitaas nga po yung kamay. So, approve. Hindi Tupe, pag isbuan ni CR, kitagbayad kay Tupe, at ito lagi. Kawawa naman po yung mga naglilinis natin dyan. Kasarap nga ng buhay, darating na lang yung tubig. Yung tubig po libre na, pero yung mga manggagawa natin sa kanal, hindi po pwedeng ilibre. Gaya ng mga nakapula na yung mga chairman natin iba dyan, kawang gawa po yung mayan. Gustong-gusto po nila naglilingkod na libre. Kasi nga kung minsan, tinan mo, kakarga ko sa aeroplano, dadalhin ko sa Cebu, dadalhin ko sa Davao. Ngayon, ginagaya ko sila papuntang Japan at Vietnam. Yun lang pong pakinabang nila. Totoo po to. Saan po galing yung pera? Hinihingi ko po saan ahensya. Dahil masisipag naman po, doon man lang po sila pakinabang sila. Tinatransa ko po sa kanila kung saan yung pwedeng pakahingan ng tulong. Gaya po nito, igagayak ko po sila, papunta sila ngayon ng Japan at Vietnam. Palakpakan natin mga pangulo natin. Kasi po ito mga chairman po na ito, mababait at masisipag. Alam mo, pag nagtityaga dyan na kahit walang pakinabang, ibig sabihin, at nabasit na rito. Hanyo lang ulit-ulitin mo tadakas ka din ginanibasit. May konti na galing at sipag. Huwag lang dodoblehin yung konti-konti, masama yun. So yun na lang po at maraming salamat. Ito po, napakaswerte natin. Biglang tumawag po yung ating central office. Kapiling po natin yung nagdodokumento, si Sir Buddy Gansenya. Para malagi po nating mapapanood habang buhay na nakadokumento po sa YouTube saka sa TV. So maraming salamat, sir. At pagkakataon namin makadaong palad po kayo. Pag dumarating yung patubig natin, parating problema yung kanal doon. Kailan lang po ginawa po, yung kanal po niya, kailan lang po ginawa? Kailan lang po ginawa ito? Malaki po ginawa, pag umulan man lang, pag may dumano, lubak-lubak na naman. Tapos may mababa man. Kaya hindi maganda po yung kanal dito sa amin. Sige. Yun sana ang concern. Alam po ninyo, ito ba yung isa? Umpisa po nung mawala yung bayad patubig, wala natin pinagkukunan ng pampagawa. Ginusto po natin yun, di ba? Sigaw tayo ng sigaw na libre patubig. Nung nalibre yung patubig, tinan nyo, may pera pa ba yung pisina? Wala na. Dati,
Tinan mo yung 7 swift na pinagawa ko po, nagkakalaga ng 700,000 kada isa. Nung mawala yung bayad patubig, meron pa po ba akong pampagawa? Nawala na. Pero nakinabang, tayo naman po lahat nakinabang. Pero yan po lahat na sinasuggest natin yan. Huwag po tayo magmadali at igagawan po natin ng habang lugmok po yung ating gobyerno. Hindi po kayang i-budget lahat yan, magpag-antay po tayo. Kasi po kasama doon at po kaganda yung daloy ng tubig, yung kanal naman, hindi naman maayos. Hindi rin po maganda yung distribution ng tubig sa kabukiran. Sige, sir. Basta pag-usapan po natin yan, ang may problema po minsan, kailangan i-widening po natin, lalo pag nagawa na po yung dam natin, yung check ng dam natin, malakas ang volume ng tubig. So pakikiusapan po natin, yung mga po natin magsaka at iluluwang po natin yan. Nakikita ko rin po makipot. Magdadagdag po siguro tayo dyan mga 1 metro ang luwang. Hindi lang po yung sasabihin. Pag dumating na yung volume ng tubig, yung mga parte na umaapaw na, talagang kalat na yung tubig, hindi na nakakasya. Kaya nga po, pag nagluwang tayo, pag niluwangan natin, yung tatanggalin nating lupa, suitable naman po yung lupa para dun sa left and right embankment, dun na lang po itatambak. Baka po pagkamantala, malagyan din ng bato para Bato. kahit naman yung magaan ng mga... Hindi kita mapapaka-concert dyan, wala po akong pagkukunan. Nung mawala yung bayad patubig, wala na pong pinagkakita ng opisina. Noon may incentive po tayo noon na malalaki. Kahit pa paano may pambili tayo ng krudo. Ngayon, wala pa naman po, hindi natin pwedeng ipangako po. Una po sa lahat, baka may truck po tayo, baka may kilala kayo sa quarry, nahirapan po tayo sa quarry. Ang quarry po natin, napakalayo, gagaling ng Pangasinan. Magkano pong isang truckload? May 10,000. So hindi ko po kayang ipangako yan. Kung gusto po ninyo, lahat ng nagsasaka ron, kung talagang sincero sila, edi bumili tayo ng bato habang wala po yung programa ng gobyerno. O sir, dati ang pagkakaiba nung ngayon, nung may bayad yung patubig, kaganda na ano. Oh, tama po kayo. Kung kailangan libre... Tama. Marami pong... May mga lugar po ano eh. Tama. May mga lugar na pinintado na yun eh. May lugar na. Pag dito sa dulo, nakawawa na ako dito. Napansin mo rin pala, Sir, si Sir po kasi dating kapitan, si Kapitan Manuel Garillo. Nung may bayad patubig, walang nagpuputik na kalsada, Sir, no? Nung wala nung bayad patubig, wala na. Pero di bali nakinabang na, basta antayin lang po natin, meron, magagawa po yan. Huwag lang po tayong mag-apura. Basta importante po, may dumadaloy na tubig, later on na po yung kalsadang maganda. At kahit na tinampo nyo, babatuhin po natin ngayon pagtahak ng mga rotovator, sila rin naman na naninira. Di po ba? Kaya po ba nating bawalin yon? At kahit nakakabit naman po kasi yung suyod dun sa tractor, kahit kababato, sige, halapira. Subukan mong bawalin nyo, pagagalitan ka rin naman. Paano yun? Maganda po sir, parating po yun. Sige, sir. Pero ito po pala, practice na po natin yan. Kahit kababato po yung ka-service road ng ating NIA, pag lumusong, yung mga hand tractor, dala-dala yung body wheel, nakakabit yung suyod, ay, buta na, dalawang magkasunod lang. Para kala mo, balik na yung panod. Pag binawal mo naman, saan ako dadaan? Sabi nung magsaka, pwede naman dumiretso dito, manapatan. Pero talagang ganun talaga. Alam na ninyo, kailan kaya mababago yung mentalidad ng mga Pilipinong magsaka na katulad natin. Alam ni maninira. Sa itik na lang, akyat manaog yung itik, akyat manaog yung itik. Bawalin mo. Pag pinagbawal mo ako dito, sir, sabi sa akin, sana kukuha na yung papakain mo sa pamilya ko. Sino anong mentalidad yan? Pero alam niyang bawal, masisira yung kanal. Kakamot ka na lang. So, yan po talaga. So, sa Ilocano sabi nga, ayan tenti at paspasensya, lawakan po natin. Yung pasensya po natin. Darating po tayo may isasayos pong lahat yan. Meron pa pong isa na problema po natin. Dati maluwang po yung service road natin. Nakakapagsalubong yung harvester. Dahil yung mga ibang magsasaka natin, nasa kagustuhan lumang yung bukid, ibig sabihin yung parang mga sakim ko naman lang yun. Gab yun, jigit. Madig, sapat yung harvester. Madigit eh.
Tatandaan po niyo, balutin ka man ng ginto, hindi mo na madadala yan. Kung ano talaga yung talagang para sa atin, gaya niya, makapagsalubong sa sasakyan, hindi na makakapagsalubong. Dahil, sige, dukit ng dukit, kawanan na kapo. So yun lang, maraming salamat po. Pero humihingi po ako sa inyo ng pasensya pag ano man po yung pagkukulang at pagkakamali ng inyong bang likod na takapagpatakbo ng tubig pangkalatan, patawarin po ninyo kung tao lang. Ginagawa ko po ang lahat ng paraan. Maraming salamat po. Magandang umaga. God bless you, praise. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.